kasama si Kuya Bernard. Ngayong umaga naman aakyatin na natin yung natural park at titingnan nga natin kung gaano nga ba talaga to kaganda tulad ng ipinagmamalaki ng mga researchers at mga scientists. So, let's go! Susubukan kong hanapin kung ano ang kanilang pinoprotektahan at sinasabi nilang yaman. At mukhang mapapasaba kami. Napaka-sukal ng gubat. Ang tribo ng mga Banaw ay mga hunter-gatherers. Ang ibig sabihin nito, nabubuhay sila sa biyayan dala ng kanilang kapaligiran. Sila yung mga nakikipagdigma sa mga ibang tribo dati at bilang trophy ng kanilang pagkapanalo, nag-uuwi sila ng ulo ng kanilang mga kalaban. Isa sila sa pinaka-kinatatakutang mga tribo dito sa Cordillera. Pero matapos ang hirap, ito ang sumalubong sa amin. Sa ganda ng lugar, parang gusto mo na lang mamasyal at mamalagi dito. Talaga napakalawak ng protected area na ito. Kahit saan ako tumingin, napapaligiran tayo ng bundok, ng gubat, ng mga puno. Ngayon, yung mga researchers na pumupunta dito para mag-document ng mga nabubuhay na hayop dito, ng mga halaman, usually inaabot sila dito ng minsan 1 buwan. Ngayon, yung iksing stay natin dito, hindi natin alam kung suswertehin tayo tulad nila. Taong 2000 na nag-survey ang grupong Haribon Foundation, Field Museum of Natural History in Chicago, De La Salle University of Texas at Austin sa bundok na ito. Sari-saring buhay ilang ang kanilang naitala. At dahil sa pag-aaral na ginawa nila dito sa lugar, may mga nadagdag na naman sa listahan ng mga endemic species sa Pilipinas. Ang mga nagtataas ang puno, tinatayang 300 taon na ang tanda. Sa dami ng puno, magkakatabi at halos wala ng pagitan ang mga ito. At patuloy pa itong nadadagdagan. Mula dito sa kinatatayuan ko, kitang-kita yung ibang bahagi pa ng park. At dito sa harap ko, obvious na untouched yung forest nila. That just proves na totoo yung mga sinasabi ng mga researchers na itong areang to talagang naprotektahan mula sa pananalanta ng mga nangaabuso. May pakinabang daw ang maraming bagay dito. Kahit pa ang dagta ng puno. Itong punong to, itong napakalaking punong to, ito yung tinatawag na almasiga. Sa salita ng mga Banaw, ito yung litau. Ngayon, itong punong to, maraming use sa kanila. Yung dagta nito ay nagagamit, kung makikita nyo dito, nagagamit yan as varnish sa kahoy, pwedeng insenso, pwede rin siyang fire starter, fuel ba. So, marami na paggagamitan ng ang dagta nitong punong to. Sinubukan namin kung paano nga ba ang isang dagta ay nagiging apoy. Ngayon napatunayan ko na may yaman nga sa bundok na ito. Tunay ngang kahanga-hanga ang paggalang ng mga katutubo sa kanilang itinuturing na yaman. Dahil para sa kanila, ito ang kanilang buhay. Nakakapagod man ang assignment na ito, tunay namang nakakatuwang isipin na may mga lugar pang itinuturing na kakambal ng tao sa kanilang pamumuhay. It's possible na maybe somewhere in the Philippines may mga ganitong lugar na sa sobrang isolated, naprotektahan pa kung ano yung mga meron
sa mga kagubatan nito, kung ano yung mga nabubuhay simula pa ng panahon na protektahan dahil sa isolation. So maybe that's why they call it Beacon of Hope. Ang tribo at komunidad na nangangalaga sa balbalasang balbalan ay yaman ng maituturing. Isang komunidad na modelo at kailangang gayahin. Ako si Kiko Ruscha, born to be wild. Ito yung isang example ng isda na kinain ng pagong dito sa palaisdaan. Wala na halos yung hasang niya at yung tiyan, wala na rin. Kasi ito yung mas malalambot na parte. It's an honor actually na lakarin tong same path na nilakad ng mga ancestors nila. Talagang wild.